Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po ako sa property ni Pastor RJ, kasama po si Pastor Joshua. Ito po ay facing ng napakagandang ilog, very refreshing. At ito po ay part ng kanyang property. Actually po yung bundok na yan ay part pa ng property ni Pastor RJ. At nandito po kami para ma-survey, at sabi niya kailangan niya po ma-develop yung lugar na ito. Naghahanap po siya ng investor. So kung kayo po ay interested, you can contact me and Pastor RJ and Pastor Joshua para po mag-invest. Sabi niya gusto niya lagyan dito ng bahay kubo para later on magamit ng mga riders o mga nagbabakasyon o pumupunta dito. At later on, kung ikaw mag-invest ka dito sa lugar na ito ng bahay, kung gusto mo nandito ka, pwede mo gamitin. Kung hindi mo gamitin, may caretaker naman dito para iparental. Tapos kung ano man ang kita, probably hati-hati siguro, no? So ito po ay part ng property ni Pastor RJ. Pag-pray natin na kasi doon po yung nakita niyo po sa may ilog, at doon sa unahan nito ng kanyang property, doon sa may ilog ay naniningil sila ng 500 per person. So doon sa unahan 800. Kung meron kang 500 guest every day na magbabayad ng 500 pesos, so kikita ng 250,000 pesos. So malaki, no? Kaya ang pinapipray lang ni Pastor RJ na sana ay ma-develop ito, kasi talagang kikita. Alam mo, yung ilog doon sa kabila, bago ka pumunta doon, dadaan muna dito. So bago pupunta mga tao doon, madadaan yung lugar ni Pastor RJ. So mas mauna dito ang mga tao na pupunta, makikita. Kasi after all, din siya, facing din siya ng ilog, mga kapatid o mga kaibigan. So nakakalamang si Pastor RJ kasi may right of way na siya eh. Ayan po hanggang doon. At saka hanggang doon napakalawak. There are a lot of spaces para paradahan, para gawan ng bahay, para magkaroon ng recreation. Okay, so I hope na pag-pray po natin, makatulong tayo kay Pastor RJ. Kailangan niya ng investors, kumbaga, ha? Ayan. Ito, ayan, nakikita niyo po yan. Ikita niyo po yung lugar na yan. Gagawin niya dapat session hall yan eh. Kaso lang, kailangan niya paayusin. Tapos doon sa unahan, may kubo-kubo po siya. Ayan, na kailangan ayusin pa. Ayan. Ayan po yung kubo na yan. May CR po yan. Walang problema sa tubig, walang problema sa kuryente, kasi naka-solar po sila. Okay. Morning po. Okay. Ayan okay. Kailangan ayusin lang. Sabi ni Pastor RJ, kailangan niya ng mga 100,000 para ayusin. Kasama po yung lugar na yon. Yung parang gawing session hall. Ayan, dito po kami sa isa pa sa part pa ng kanyang property. Ayan, papasok po kami. Ayan sila Pastor RJ, Pastor Joshua sa unahan. Kanya pa ito eh, Pastor RJ pa ito eh. Ito yung right of way niya. Marami na sa property niya na niland grab, kasi nga walang nagbabantay, walang caretaker, at saka wala namang titulo. So ang pinagpipray niya, sana there will be people that will help him not only to pray but also to invest para po ma-develop po yung kanyang property. Ayan, ito kanya pa ito eh. Ayun yung kita yung container van na yun, paggawin nila parang bahay yun eh. Ipapatong doon sa nakaabang na parang poste.
Tsaka ano dito po, sabi ni Pastor RJ, ang may internet dito, satellite po, Starlink, napakalakas. Kaya walang problema sa wifi. Ayan po, part pa ng ano niya, part pa ng kanyang pag-aari. Okay. Okay. Yan, abang sa CR. Ayan po yung kulay blue na bubong na yan. Yan po ay bahay ng caretaker na nag-aalaga na kanila pong katiwala, na pinagkakatiwalaan, pinaglalaban para hindi po maland grab ito. May mga tao na gusto pong kunin ng property na to, pero hindi po sila pumapayag sa Pastor RJ, pinaglalaban po nila. Okay, hanggang dito na lang po.